Merong isang mayaman. Kumakain siya ng sagana, nagbibihis siya ng marangal na damit. Araw-araw. Pero merong isang pulube na nagngangalang Lazaro. Marami siyang sugat, pati aso, hinihimok o dinidilaan ang kanyang mga sugat. At lagi siyang nasa pintuan ng mayaman upang mag-abang ng mga nalalaglag na mumo mula sa dulang ng mayaman. At yun ang kanyang kinakain. Ngunit isang araw, namatay ang pulube at dinala siya sa piling ni Abraham. Magkalipas lang ang ilang panahon, namatay din ang mayaman at dinala siya sa walang hanggang paghihirap sa Hades, kung saan doon nagngangalit ang mga ngipin niya. Tumanaw siya sa malayo at nakita niya si Lazaro na nasa piling ni Abraham. Sinabi niya kay Abraham, "Abraham, suguin mo si Lazaro sa aking bahay. Doon ay meron pa akong 5 kapatid." Yung bang sabi niya utusan daw si Lazaro na sabihin daw sa kanyang 5 kapatid na magsisi sila, tumalikod sa kasalanan at maglingkod sa Panginoon para pagdating ng kamatayan nila ay hindi sila makakarating doon sa paghihirap na yun, sa impyerno yun. Ngunit sabi ni Abraham, hindi na pwedeng bumalik ang patay. Hindi na pwedeng mabuhay ang patay o mula sa kamatayan ay babalik. Diba? Meron bang ganun? Si Jesus lang ang nakagawa nun dahil siya ay Diyos. Anak siya ng Diyos. Kaya nung namatay siya, nabuhay siya ulit. Kasi hindi siya tao. Hindi siya tao. Nagkatawang tao. Para sa ating kasalanan. Para tayo tubusin. At sabi nung mayaman, baka maniwala sila kasi isang patay babalik sa di ba? Pero sabi ni Abraham, bayaan mo ang mga propeta at si Moises ang kumausap or makinig yung mga kapatid mo. Kung hindi sila makikinig sa mga propeta o kay Moses, ay wala nang magagawa. Ganun talaga, di ba? Ano ibig sabihin nito? Ang mga propeta na sinasabi doon at si Moses, ang lahat ng mga mangangaral ngayon. Kung hindi nila papakinggan ang mga mangangaral ngayon, kung hindi nyo papakinggan ngayon, darating kayo sa pagdurusang ganun. Sabi ng Bible yan eh. At sabi naman ng Bible napakahirap daw sa isang mayaman na makarating sa langit. Bakit? Mas madali pa daw na dumaan ang isang kamelyo sa butas ng karayom kesa ang isang mayaman na makakilala sa Panginoon. Bakit? Mayaman siya eh. Lahat ng mga gusto niya, nabibili niya eh. Pumunta siya doon, pumunta siya sa kung saan, bili niya ang lahat ng gusto niya, magagawa niya eh. Hindi na siya naniniwalang may Diyos pa. Kasi mayaman siya eh. Di ba? Bakit niya paisipin ng Diyos? Pero pagdating ng kamatayan niya, porket ba mayaman siya, hindi na siya mamamatay? No! Hindi niya alam na ang kayamanan niyang yan, hindi naman sa kanya yan eh. Diba? Kaya dapat, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, sikapin natin na tumalikod sa kasalanan at tanggapin ng Panginoong Jesus sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Manampalataya tayo na siya'y namatay, nalibing, nabuhay ulit para sa ating kasalanan. Kasi kung hindi tayo mananampalataya, oo nga at si Jesus Christ ay namatay para sa atin. Pero kung hindi tayo maniniwala doon at hindi natin tatanggapin yung regalong binibigay niya sa atin, wala rin. Bakit ang regalo kapag binibigay sa'yo, it's either tanggapin mo or i-reject mo yun, di ba? Tanggapin natin. Manampalataya tayo sa Kanya na binayaran niya na lahat ng kasalanan niya, kasalanan ng tao. Lahat ng kasalanan natin ay binayaran niya na. Namatay ba siya para wala lang? No! Sinayang, yun?
pinako siya sa krus, pinagmalupitan siya ng mga tao, ni hindi man siya umimik eh. Ni hindi man niya, alam niyo bang kayang iligtas ng Panginoon ng sarili niya? Kaya niya. Maaari siyang magpadala ng libu-libong mga anghel para dalhin siya sa langit eh. Pero hindi niya ginawa. Di ba napakaraming ginawang miracle ng Panginoon? Hindi niya ginawa. Bakit? Para sa atin. Iniwanan niya yung langit para sa atin. Isipin niyo, nandun na siya sa langit. Siya yung anak ng Diyos. Tapos pumunta pa siya dito sa lupa. Para sa atin. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya bang nabubuhay tayo? Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Actually, yung buhay natin, hindi naman sa atin yan eh. Pinahiram lang yan ng Panginoon. Kaya, kailangan natin magbigay ng parangal and glory sa Kanya. Pasasalamat. Nabuhay ka dito sa lupa, salamat. Blessing yan. At sabi ng Bible eh, diba? Fear God and keep His commandment, for it is the whole duty of man. Duty mo ba dito sa mundo ay para mag-aral, magtrabaho, magpayaman? No! Hindi yan ang sinabi ng Bible. Sabi niya, fear God and keep His commandment, for it is the whole duty of man. Yun ang sabi ng Bible. Yun ang whole duty of man. Dahil lahat ng kayamanan dito sa lupa, iiwanan mo yan. Iiwanan mo lahat yan, hindi mo madadala yan. Hindi mo madadala yan. Kahit ang kagandahan mo, kasikatan mo, malaking bahay, kotse, mga ginto, lahat yan, wala kang madadala. Kahit ipadala pa yan sa sementeryo, pero yung kaluluwa mo, saan? Saan patutungo yan? Diba? Kailangan natin magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun lamang po. God bless us all.